magandang pinagpalang araw naman po sa inyo. Andito po tayo ngayon sa EV Supreme para makita natin kung gaano kaganda talaga tong si Kai. Yan, no, tingnan nyo naman tong ating bagong unit dito na at iti-test drive pa namin yan. Pero syempre, bago natin simulan to, no, big shoutout po sa mga senior citizen PWD at yung ating mga OFW. Yan, papakilala ko na pala sa inyo si Boss Mike. Boss Mike, kamusta? Kamusta? Ayun, kamusta? Hapon, Boss Judge. Yun. Maraming salamat at nabisita mo ulit kami dito. Oo. Siyempre, pagtapos ng ulan, Ulan. kailangan mainit na naman tayo ngayon. Oo, di ba? grabe. Oo. Grabe ang tagal ng ulan. Tagal, Oo. pero yun, shoutout sa inyo, no? Pero yan, may good news kami sa inyo ni Boss Mike. Boss Mike, ano nga ba yun? Yan. Okay, so Boss Judge, ngayon naman, i-test drive naman natin tong Kai. Kasi na-vlog na natin to last time eh. So na-explain na natin yung mga features ng Kai. Ngayon, gusto ko naman ipa-experience sa inyo kung ano yung pakiramdam pagka nasa loob kayo ng sasakyan. Oh, ang dami kasi nga naman mga comments ng mga nakaraan tungkol dito. Gusto naman nila ma-test o makita kung gaano kaganda talaga tong ating unit na to. Totoo, yan. Di ba? Bukan natin. Sige. Pasok tayo. Let's go, pasok na tayo. Yun, pero sa loob pa lang ha. Dito na tayo sa loob. Grabe, unang-una ko kagad na napansin dito yung lamig niya. Oo naman. Sobrang lamig talaga. Napakalamig Yan ang ng kaya-kaya ito, natin Boss, ipagmalaki, no, boss? screen ng ating Kai. Yan. So, makikita ninyo, gumagana ngayon yung 360-degree camera niya. So, mapapanood yan dito sa screen. Tapos, makikita nyo, may dynamic guidelines din yan, harap at likod. Yan, nakikita nyo yung mga linya na yon. So, ito nga pala, Boss Judge, tong ating Kai EQ, ang suspension naman ito, sa harap, naka-MacPherson siya. Tapos sa likod naman, naka-torsion beam siya sa likod. So, ibig sabihin, sir, magandang klase na yan, sir. no? Magandang klase. Oo. Very komportable pagka nakasakay kayo dito sa loob ng sasakyan. At ito maganda rin sa isang unit na to. Talagang hindi to tinipid. Sir, sabi niyo nga, nakwentuhan ko kayo, talagang hindi to tinipid. Kaya quality na ibinibigay po talaga dito. Kita niyo naman sa hatak, di ba? Mapapasin mo naman kagad sir, sa hatak pa lang, di ba? Mamaya, ililipat natin to sa sport mode pagka medyo maluwag-luwag ang ating daan. Ah, okay. Meron pa pala siya sports mode, no? Kaya, pwede nga nito, sir, mga matipidin ba to pag ginagamit, sir? Oh. Actually, yung battery nito, Boss George, nagulat kami. Kasi, drive namin to patagaytay. Okay. So, ni-range test namin to. Lumalabas, kahit normal traffic, tsaka expressway, every 1% ng battery, kaya niyang tumakbo ng 3.6 kilometers. So, kung 100% yan, that's around 360 kilometers. Which is, maganda yon para sa battery ng electric car. Kasi hindi lahat ng electric car na may 400 kilometers kayang tumakbo ng ganun kahaba. Maluwag eh. Oh, ang haba, oh, di ba, sir? Ng board niya, oh. Yan, so napakaganda rin ng visibility ng ating dashboard. So actually, pagka nandito ka sa loob, hindi mo akalain eh na hatchback siya kasi ang lawak eh. So para nga siyang sedan eh. Para siyang medyo mas maliit na sedan. Malapad siya, hindi siya katulad ng ibang hatchback na medyo mas manipis. Dito tayo ang lapad niya. Kaya ang luwag oh, parang relax na relax yung upo nating dalawa. Actually kahit dito sa likod, yan, meron tayong kasama na matangkad, si Javid. No, so pakita natin yung knee room ni Javid, yung space. Javid, let's show them how is the knee room there at the third row. See, Javid is around 5'8 or 5'9. But see, there's still a lot of space in the second row. So, ibig sabihin, sir, hanggang 3 kaya pa dyan. Kaya. Oh. So, parang 5-seaters to. 5-seaters talaga. Oo. Ano siya? Normal sa kanya yung 5-seaters. Yan. Sir, maganda na ito, sir. Ba't magkahiwalay ito, sir? Yan. So, ito yung kanyang tawag ito. Ito yung kanyang info cluster na tinatawag. Ganyan. 6.8 inches. Tapos ito naman, yung infotainment screen natin is 10.2 inches naman. So, yung nandun sa kabila, sir, nasa kaliwa, sir, may kita dyan yung speedometer, gano'n, yung battery level. Yan. So, dito makikita dito yung battery level niya. So, ngayon meron tayong 78%. Tapos meron pa siyang 320 kilometers yan. Ito yung parang battery gauge niya.
Tapos dito naman sa kanan, makikita yung Mm. power. Doon. Yan, oo. So pagka bumitaw ako ng accelerator, makikita nyo nagne-negative siya. Ibig sabihin, tas bumabagal yung sasakyan. Ibig sabihin, gumagana yung kanyang regenerative braking. Yan. So ang regenerative braking, Boss Judge, explain ko lang ulit. Mm. Ang regenerative braking, isa siyang technology sa electric car na ibig sabihin, nire-restore niya yung energy na na-consume ng sasakyan. So, the more na gumagana siya, the more na matipid yung consumption ng sasakyan. So, yun yung regenerative braking. Aircon, fan speed button niya. Tapos, ito naman yung around view monitor button. So, gagana yan pagka nakapark, pag pinindot yan, lalabas yung 360 camera dito sa screen. Tapos, ito naman yung kanyang hazard button. Tapos, ito naman yung kanyang power control. Ito naman, yung button na to is yung pang-circulate ng air niya dito sa sasakyan. Tapos, ito naman yung modes, no? Kung saan tututok yung vents ng aircon. Yan. Tapos, ito naman yung kanyang defogger button. Yan. Tapos, ito naman yung kanyang temperature button dito sa Kai. Yan. So, usapang battery tayo, Boss Judge, kasi yan, isa sa mga bagay na gusto natin pag-usapan dito sa Kai. Syempre gusto natin pag malaki yung battery na to. Ang battery nga pala ng Kai is CATL ang brand. So isa yun doon sa mga pinakakilalang brand na gumagawa ng battery sa mga electric cars. Actually, ang Tesla ay gumagamit ng CATL. Okay. So ganun ka high quality yung battery ng ating Kai. Tapos IP68 din to. So yung mga natatakot dyan, ilusong sa baha. Yan, ito, nung kailan lang, tag-ulan, diba? So, maraming binabaha na area. So, syempre, importante yan sa mga car buyers, no? Kung gaano ba ka-safe yung sasakyan sa baha. Itong Kai EQ, pinagmamalaki natin yung battery nito, IP68, yung waterproof rating niya. So, ibig sabihin, kahit nakalubog sa baha yung battery, hindi yan papasukin ng tubig. So safe yan, hindi masisira yung sasakyan. Yan. So yun yung isa sa mga pinagmamalaki nating features ng Kai. Tsaka LFP rin yung battery nito. Ibig sabihin ng LFP, lithium iron phosphate. So mas safe siya compared dun sa mga typical na lithium ion na batteries. So ibig sabihin, kung sakali man na mabutas yung battery nito, yung battery cover nito, hindi siya liliyab. Uusok lang siya. Yun yung kinaganda sa LFP. Pero, ang Kai rin, isa rin sa pinagmamalaki na safety feature ng sasakyan, vehicle impact resistant chassis. So, kahit madaan ka sa mga bato-bato, kahit may mga tumatama na bato dyan, minsan, mapunta ka sa lugar na medyo off-road yung dating, kahit na hindi mo naman gusto or hindi mo naman sinasadya na punta ka sa ganung lugar, di ka dapat mag-alala. Kahit may mga tumatamang bato dyan sa ilalim, hindi basta-basta kasi matibay yung ilalim ng Kai. At isa rin, yung body structure din ito, ang tawag ng Kai is high tensile body cage. So, ibig sabihin, hindi rin siya basta-basta na kunwari, mabangga ka, hindi siya ganun kalakas mayupi yung sasakyan. So, yun yung mga ibang safety features ng Kai na gusto nating i-highlight. Kasi, ang Kai, under Chery Group to eh. Ang focus nito is safety. Safety, comfort, at the same time, trendy yung sasakyan. Yan, attractive tsaka trendy yung sasakyan. So, ibig sabihin, pwede ko rin pala itong ipangdayo sa pang-camping kasi sabi mo nga kahit na mga rough road o ano man, pwede pala itong gamitin, di ba? Pwede. Yung likod nito, Boss Judge, yung second row seats, pwedeng itupi yan. So, pagka tinupi yung second row seats, ang total space ng Kai is 736 liters. So, pwede kang humiga talaga dyan. Flat talaga siya. Flat siya. Oo. So, pwede mo siyang dalhin kung saan-saan. Mag-camping ka, bili ng mga maraming grocery. Oo. Diba? Oo, malaki yung kanyang space. Okay, ang lifespan ng mga ganitong battery, mga lithium iron phosphate na battery, tumatagal yan 15 to 20 years, hindi yan masisira.
ganun kaganda ang mga naka-lithium ion or lithium iron battery. Lalo na ito, CATL pa yung battery niya. Sa ibang bansa, sa US, sa China, yung mga EV doon, alam naman natin, yung Tesla nagsimula yan. Earlier pa, mga 2010, 2012. Hanggang ngayon, yung mga sasakyan tumatakbo pa. Diba? Ganun katibay. Sa China, ganun din. Mga, ano yan mga early adopters, no? So, yung mga EV doon, hanggang ngayon hindi pa nasisira. So, napatunayan na talaga yung kalidad ng mga lithium-ion na battery. So, ang battery nito tumatagal 15 to 20 years. No? Pero itong KAI, in terms of warranty naman, ang warranty natin is 8 years sa battery tsaka motor. Yun. So, at least meron kayong peace of mind na within 8 years, magagamit nyo. Pag nagkaroon ng problema yung battery na to, masira, biglang nag-early cut off, safe, secured kayo, papalitan yung battery. Hanggang agad, napapalitan pala kaagad, no? At saka ito, sir, kaya bang bumiyahe nito kahit matataas na lugar, like Baguio, gano'n? Oo, yan. So, na-range test na rin natin to, tsaka uphill test netong nakaraan, Boss Judge. So, bibigyan kita ng video nun. Baka pwede natin isama dito sa vlog natin. Na-uphill test natin to. Dinaan namin to sa Snake Road. Sobrang taas nun. Mga 30 degrees yata yung angle nung daan na yun. Pero kinaya nung ating KAI. So, hindi siya hirap. Hindi siya hirap. Yung paakyat na yun. So, tapos puno pa kami dito sa loob ng sasakyan. No? So, ilang kami nun? Parang 4 kaming adults or 3 adults, 2 bata. Nakaupo dito sa sasakyan. So, nakaakyat siya sa Snake Road. Kayang-kaya rin pala. Kayang-kaya. Oo, tsaka pag mga long drive, hindi ka rin dapat mag-alala. Kasi yung motor na to, water-cooled. No? So, mas kumbaga na may ano siya, may cooling effect siya. So, kasi may ibang mga EV Syempre pag ni-long drive mo talaga yan, katulad ng makina, minsan umiinit yan. So pag sinabi mong water cooled, ibig sabihin mas pinapalamig siya yung motor niya. Yun yung maganda. Habang tumatakbo kayo, no? Yung mga EV na mga katulad ito, meron ng ganun na technology na water cooled effect. Yan. Para at least ina-expect for long drives, mas secured ka, mas alam mo na, mas may peace of mind ka na hindi nakakayanin ng sasakyan, hindi siya mahirapan. Boss Judge, yung 25 storage spaces niya. So, isa rin yung sa highlights itong dami, ha? Marami siyang drawer dito. Ito, drawer. Okay. Diba? Ito, drawer. Tapos, ito, ang dami mo lalagyan dito. May cup holder ka dito. May patungan ka dito. Ito rin pa sa gilid ko, meron pa rin sa gilid. Sa gilid, no? So, ang dami mong paglalagyan ng gamit So, kung mahilig ka sa mga buting-ting, no? So, ang dami mong paglalagyan. So, kaya, siya pang daily use. Okay siya for daily use kasi very convenient, no? Lalo na kung marami kang gamit na tao na bit-bit. Ito ang tawag dito, column gear shifter. No, so kung nakikita nyo, Boss Judge, wala tayong gear dito. Andito yung gear niya. Yun yung isang kakaiba dito sa KAI. Which is, yung mga ganito, makikita to commonly sa mga high-end na sasakyan. Gano'n. Katulad ng mga Benz. Yan, yun yung nagpauso doon So ngayon, in-adopt siya ng KAI. No? So nilagay siya dito. Nilagay yung gear para malinis siya dito. Para magkaroon siya ng way dito. No? So para kung gusto ko lumipat dito sa kabilang upuan, or kunwari, nagpark ako, masikip dito sa side ko, tapos maluwag dyan, madali sa akin lumipat. Easy exit, easy egress. No? So, pwede akong lumipat sa kabila, tapos doon ako lalabas. So, ganun yung design ng KAI. Very practical, tsaka ergonomic. Tsaka hindi rin to yung yung armrest mo talagang hindi rin istorbo, parang adjustable yata to no? Ito pa yung isang maganda dito, meron siyang armrest. Diba? So hindi rin to common sa mga sasakyan. Pero yun, in-add talaga siya ng KAI para at least yung driver pwede siya mag-relax. Relax, Komportable. May mapapatungan yung braso.
nagagandahan ako dito sa, ano ba tawag dito? Moonroof ba yun? O sunroof, Oh, di ba? May moonroof. mga ganun siya. Hindi, Oo. hindi siya nabubuksan, Boss George. Ganyan lang talaga siya. Design talaga siya. Design siya. Mm. Pero, ang isa pang kinaganda nito, yun yung visibility niya. Hindi ka hindi ka mako-claustrophobic dito sa loob ng sasakyan. Kasi ang dami, ang liwalas, di ba? Tapos dinagdagan pa nito na kitang-kita mo, no? So parang, alam mo yun, mas relaxing yung feeling pagka nandito ka nakaupo ka dito sa loob ng sasakyan. At hindi lang yan. Kahit yung mga family mo, syempre, di ba, mas gusto nilang nakakita din dyan sa labas. Oh, di ba? yung pag nakaupo ka dyan sa likod, naka-relax ka. Nagmumuni-muni Oo, ka. nagmumuni ka. Diba, kung gabi, kung may mga bituin dyan sa taas, diba? Yung pa lang, yung experience ng ganun, diba, na nakakatuwa. No coding to sa, di ba? Oo, no coding. Wala pa tayong coding dahil naka-EV tayo. Pagdating naman sa registo, kung kumuha kayo ng sasakyan na to, kasama na yung registration. Kami na yung magpo-process ng registration. So, kasama na yung LTO registration, kasama na rin yung third-party liability insurance. Tapos, ano pa ba yung ibang mga freebies na to? May kasama na itong portable charger. Meron din siyang kasamang tire repair kit. So, yun, yung mga the basics covered na nung sasakyan. Ilang hours nga pala yung charging time nito? Okay, ang charging time naman nito, pagka portable charger ang gamit mo, 3.5 kilowatts, pwedeng tumagal yan ng mga 14 to 15 hours. So, kasi matcha-charge mo to, boss, dyan siya normal na 220 volt. Ano, yung pasa sa bahay, parang ganun siya? Para sa ganun. Okay. Matcha-charge mo to sa mga ganun, normal na outlet. Pero mas mabagal na lang. Oo. Pero ang kinaganda nun is kahit saan ka magpunta, pwede mo siya i-charge. Pero yun nga lang, abutin siya ng mga 14 to 15 hours. Yan. Pero meron din tong fast charging, GBT nga lang. So yan, pupuntahan natin ngayon yung isa naming kliyente na merong fast charger. Maganda, ipakita rin natin na itetest natin yung fast charging capabilities sa itong KAI. Pero napansin ko kanina, may lubak doon na parang wala lang, ha? Wala lang. Parang malalim nga yung lubak, pero parang wala lang siya. So, ganun ka ganda yung suspension nitong KAI. At isa pa, sa loob naman, napansin ko, tingnan niyo naman yung pormahan dito, Sir Ro. Komportable ka talaga dito, di ba? Napakaluwag, di ba? Sarap sumakay, di ba?